Sa gitna nito, batid ni Attorney Ver Batalla na sobra pa sa sapat ang pondo ng Makati kung pagbabasehan ang mga nilalathalang annual budget. Ang Makati ay nalalathala sa pahayagan na nagkakaroon ng 9.26 billion income a year. Pero tignan natin ang buhay ng Makati. Tama bang equal na oportunidad? Nadidistribute ba ang wealth na ito? Nasasangguni ba ang mga tao? Ang nasasangguni dito, ang mga kasama lang nila sa lokal na pamahalaan. Walang boses dito ang mga lokal na pamahalaan. Marami na tayong experience at nakikita na kahit na ang lokal na pamahalaan na inhalal ay nawawalan ng boses. Isa kayo sa mga saksi na ang kayamanan ng Makati ay nadidistribute sa ibang lugar, pero ang sariling Makati ay nakakalimutan. Sa halip na serbisyong mapapakinabangan ng lahat ng nasasakupan, tila ang pondo mano ay di naman nagagamit ng tama. Ang problema sa pagbaha sa Distrito 2, nananatiling paulit-ulit na problemang nakakaapekto sa mamamayan. But the local government is not coming up with a direct solution, and the question is why. And we know very well that ang mga kalsada rito ay parating ipinagagawa. Napakatigas pa, napakaayos pa, binubungkal, pinapalitan, but they are missing the point. The roads are not the problem. It is the flooding which makes the roads cruel for the people. Nakikita mo ang mga tao rito pumapasok, nagbabangka, nakaporma, magtatrabaho sa opisina, pero they have to struggle, they have to walk through the flood. Ang mga barangay dito, lalong-lalo na sa Washington, lalong-lalo na sa San Isidro, Palanan, La Paz, lahat binabaha dito sa Makati. Naidaing din sa kanya ng mga taga-Makati ang problema sa pabahay, lalo na ang mga kapuspalad na wala pang sariling bahay at lupa. Pero ang problema, hindi tinatanong ang taga-Makati. Bibigyan ka ng palasyo, bibigyan ka ng libreng bahay sa ibang lugar. Pero ang gusto ng taga-Makati, nasa Makati sila. Bigyan mo ng alternatibong pabahay ang tao sa Makati. Bagamat napakalit na espasyo, magiging masaya sila dahil talagang pili nilang tumira dito sa Makati. Ang ginagawa sa mga tao dito sa Makati ay tinatapon sa mga probinsya. Ang probinsya naman kanilang nakikita ay halos walang tubig, walang ilaw, wala pang bahay, walang basic services, walang negosyo. Pero kung kanilang kakausapin lamang ang mga taga-Makati ng totoong pag-uusap, hindi dumadaan sa kanilang mga representanteng halos hindi naman humaharap sa tao, ang totoong boses ng Makati hindi na pakikinggan, may ilang taon na hindi napakinggan ang hinaing ng mga taga-Makati. Inilahad niya na ang tipo ng lideratong kailangan sa Makati ay yaong pinakikinggan ng tinig ng mga mamamayan at yun dapat ang binibigyang halaga.